Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin itong si lolo mo, lolo ninyo, Senator Joel Villanueva. Akala mo pinoposasan no? Actually, kung pinoposasan yan, parang nandito sa ating mamamayang Pilipino yung satisfaction Sarap makita, literal na fulfilling. Yung mga corrupt na public official, tapos pinupusasan, nakikita ninyo na naghihirap. Ang sarap sa damdamin. Yes! Tao din naman sila, may nararamdaman, may feelings. Pero kamustahin din naman natin yung dilubyo na dinulot nila sa napakaraming mamamayang Pilipino. Kung ako yan, lintik lang ang walang ganti. Alright. Anyway, eto. Sabi dito mga minamahal, Villanueva submits counter affidavit on ridiculous flood control cases. So, nirerespeto niya pa din daw ang saligang batas. Kahit alam niya naman daw na hocus-pocus, modus-modus daw itong mga isinampang kaso sa kanya. Yan yung sabi niya Diba? Kasi wala daw sapat na basihan. Itong si Alcantara, si Bryce Hernandez. Kumbaga talagang trip lang ata siyang mapagtripan, diba? Para maisangkot dito. Kahit alam niya daw na ridiculous daw, diba? Abay, syempre, to respect the rule of law and to respect the due process, ay magsasubmit pa din siya ng counter affidavit. Okay, may magtatanong, Mima, ano yung sabi ni DOJ Boying Rimulya? Ni Ombudsman Boying Rimulya? Di ba sabi niya may makukulong this December? Actually, meron naman talaga dapat. Pero syempre, kailangan natin sundin ang batas. Hindi naman kasi sapat ang tawag dito. Hindi naman kasi sapat ang ICI, ang facts-finding investigation para nga po mapakulong itong si Senator Joel Villanueva. Siyempre, mahaba pa yung proseso niyan. May tinatawag tayong preliminary investigation. Ano yung kasunod ng preliminary investigation, mga minamahal? Ni-research ko yun Diba? May kasunod yan. Hindi yan diretsong warrant of arrest agad, mga minamahal. Meron niyang batayan. Wait lang. Nire-research natin, mga minamahal. Eto. Una, preliminary investigation. Kung pangalawa, kung mayroong probable cause, syempre, iakyat ang kaso sa korte. Tapos, kapag nasa korte na, i-issuehan ng warrant of arrest. Pag inaresto, pwede nang mag-post ng bail kung bailable. Kung plunder at non-bailable, diretsong kulong. So, panlima doon is full trial, which is presentation of witness and evidences. And pang-anim, kung mapapatunayan guilty, sentensya kulong plus disqualification plus penalty. So, yan po yung kaso, mga minamahal. Kapag non-bailable, dito pa lang sa pag-aresto, human trafficking, diba? Yung mga kasong non-bailable. Bribe, plunder. Diba, mga minamahal? Plunder, ano pa ba yun? Graft. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong na lang kapag nandito ka na sa pag-aresto, kapag non-bailable, diretso kulong ka na agad. Pero kapag bailable naman, mayroon pa tayong tinatawag na full trial. At kapag mapapatunayang guilty, syempre, disqualification penalties and kulong. Kasi ako nagkaso din ako. Ito ads lang natin, adlib. Nagkaso si Mima. Nagkaso ako. Ngayon na nangyayari, actually, isang buwan na. Mahigit since nung nag-file ako ng case. After ko mag-file ng case, ito na kami sa hearing na. Ngayon, hindi siya sumisipot. Actually, hindi sumisipot yung kinasuhan ko. Siguro papunta na din ata to sa warrant of arrest. Kapag warrant of arrest na siya, I think, kapag bailable naman yung kaso, pwede siyang mag-post ng bail. Tapos, syempre, itatrial kami. Tapos, kapag guilty, di kulong, diba? So, ganon, mahaba. Syempre, due process tayo, mga minamahal, diba? Anyway, okay, sige. Pag-usapan din natin kung bakit hindi pa nakukulong itong si Senator Joel Villanueva. Maya-maya. Pero basahin lang muna natin tong dito. Oo, mga minamahal. Itong sagot niya. Sabi dito, wait lang. Sinisipon kasi tayo, tapos inuubo. Sabi dito, mga minamahal, Senator Joel Villanueva on Monday filed this counter affidavit to the complaint filed against him by the National Bureau of Investigation
NBI and the Department of Justice in connection with allegedly anomalous flood control projects. So Villanueva said he respect the preliminary investigation of the DOJ but called the NBI complaints ridiculous. So sinabi niya, moro-moro lang yan. Sabi niya, nandito tayo para ipakita ang commitment natin sa due process, sa legal process, kaya tayo nandito. Despite the fact na iyong paniniwala natin remains the same na ridiculous talagang iyong complaint. Pero syempre, nire-respeto natin ang legal process. And again, yun ang due process. So, sa madaling sabi mga minamahal, hindi niya na dapat ito pagtutuunan ng pansin. Pero, wala siyang choice. Kasi kailangan niya respetuhin pa din ang batas. Pero, alam mo, Senator Joel Villanueva, ano kasi, may history ka na kasi. 'Di ba? Kaya hindi maiwasang mag-isip ng mamamayang Pilipino. Unang-una, ano ba yung history ni Joel Villanueva? Siyempre yung recent, yung flood control anomalies. Pero meron pa siyang mga sikat na issue noon tungkol nga po dito sa pangangambkam di umano sa Kabanang Bayan. So may report din dati ang TESDA sa ilalim ni Senator Joel Villanueva bilang Director General na humaharap siya sa audit issues dahil nga po sa paggamit ng pork barrel fund. So ano nga ba yung issue niya? So according mga minamahal ito sa COA, Commission on Audits, tungkol nga po sa humigit kumulang, magkano yon? Search nga natin. Yan 49.8 million of PDAP scam na ginamit sa TESDA para sa trainings at assessment, 'di ba? Matapos ang pagdeklara ng PDAP na unconstitutional. So, meaning mga minamahal, illegal utilization yung nangyari, 'di ba? Illegal utilization sa pondo dahil ginamit pagkatapos ng injunction at permanent court ruling na bawal nang gamitin ang PDAP fund. So, anyway, dininay naman yan noon mga minamahal ni Senator Joel Villanueva. At lagi niya sinasabi, malinis yung konsensya ko. So, wala daw siyang nakuhang perang personal dyan. So, bukod pa doon mga minamahal, yung pork barrel, kasama din yan. Uy, oo mga minamahal. 'Di ba? Na naililink siya dito kay Janet Lim Napoles. Search nga natin. Search natin mga minamahal. Oo nga, PDAP mga minamahal. PDAP tapos allegedly money delivery kickback allegation. Ay, ang dami. Oo. Yung kay Janet Lim Napoles, ano yung issue nun kay Janet Lim Napoles? Hanapin nga natin. May tumatawag. Maya na natin sagutin. Ano ito? Ang Priority Development or Assistant PDAP. I-discarte noong mga nakaraang dekada kung saan ang mga batasang kinatawan ay may directionary budget para sa proyekto. Noong 2013, yun na nga, yung PDAP. Mga minamahal. Ay, oo, representative kasi siya ng SIBAC party list na naging kinalauna, naging TESDA. Tapos, nalink siya sa mga kasong pork barrel na binago ang daloy ng pondo papunta sa bogus na NGOs nila Janet Lim Napoles. Yes, I remember that mga minamahal. Na-content ko na din yun. Nakalimutan ko lang. Pero, just to be fair and square, noong 2016, inilabas sa mga ulat ng ombudsman nag-uutos na dismissal para kay Joel Villanueva mula sa kaugnayan ng 10 million pork barrel allocation noong siya ay congressman. Okay, yun po. Diba? Anyway, mga minamahal, ito. Bakit hindi pa nakukulong si Senator Joel Villanueva? So, pag-usapan natin. Diba? Ay, bakit parang nakalaya pa din itong si Joel Villanueva? So, humarap naman itong si Joel Villanueva. Pero, mga minamahal, totoo, hindi siya tumakbo. Hinarap niya yung kasusunod niya sa batas. Pero, hindi ibig sabihin ay malaya na siya. There is a tendency pa din na pwede siyang makulong. So, may tamang proseso. Actually, sinabi ko na sa inyo, di ba kanina, yung tamang proseso. Ano nga ba yung layunin ng preliminary investigation? Siyempre, hindi natin yung topic, no? Yung layunin ng preliminary investigation, mga minamahal, is yung tukuyin
kung may sapat na ebidensya laban sa akusado. So, hindi sapat yung ICI, yung facts finding na yan. So, kailangan tukuyin kung may sapat na ebidensya dito nga po sa akusado via preliminary investigation. And also, alamin kung may probable cause. And siguraduhin na hindi basta-basta ikinukulong ang mga tao nang walang malinaw na basihan. So, parte po yun ng ating constitutional right. So, karapatan ng bawat Pilipino, kahit senador o ordinaryong tao, 'di ba? Na idaan sa tamang proceeding. So, kaya tama lang sinabi ng DOJ na dadaan sa investigation at hearing dahil hindi ito entertainment, legal proceeding ito. So, yeah. Ano nga bang ibig sabihin ng probable cause? So, probable cause means, mga minamahal, may sapat bang ebidensya para sabihin na may krimen? May papel ba talaga itong si Senator Joel Villanueva sa anomalya? Hindi ba ito puro hearsay lang? Diba? So, ngayon, yan yung ina-assess ng prosecutor. So, sa preliminary investigation, syempre, isasalang ang mga ebidensya sa NBI. Diba? So, tinatanggap ang depensa ng kampo ni Villanueva. So, kinakalap ang testimonya ng mga witnesses and also kina-countercheck ang mga claims. So, may binanggit pa na may witness daw pero may inconsistency. So, may mga dokumentong ko na question ang credibility. May tumatawag sa akin.